Iba't ibang grupong lumahok sa kilos protesta kontra katiwalian kahapon kasabay ng Bonifacio Day. Pumwesto ilan sa Luneta, sa EDSA Shrine, People Power Monument at sa EDSA Ortigas. Kabilang sa mga grupo ng tipo-tipo ng mga kritiko ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang mga kalahok naman sa trillion peso march nakagrian ang ilang pulis. May unang balita si Darlene Kai. Sama-samang nagmarcha ang mga rallyista pasado alas 8 linggo ng umaga mula EDSA Shrine patungo People Power Monument. Iba't ibang grupo ang lumahok. May mga manggagawa, kababaihan, estudyante, guro at mga taga-simbahan. Sa dami ng mga lumalahok dito sa Trillion Peso March ay inokupa na ng mga reliyista itong buong EDSA Ortigas. Mula sa EDSA Shrine, sabay-sabay sila ngayon nagmamarcha papunta sa People Power Monument. Sa isang punto, nagkagirian ng ilang reliyista at mga pulis sa bandang EDSA Ortigas dahil tumanggi ang mga pulis na lawakan ang bahagi ng EDSA na dinaraanan nila. Maya-maya ay pinagbigyan din ang mga reliyista. Naiwan sa EDSA Shrine ng ilang grupo ng senior citizens. Napapakinggan din nila ang misa at programa sa People Power Monument dahil may nakaset up na screen at speakers dito. Ngayon nakita natin, ang laki-laki ng pera ng Pilipinas, hindi pala tayo naghihirap. Pero hindi na ibibigay ang long-term care ng mga nakatatanda. Ilang hakbang lang mula sa EDSA Shrine, nagtipon naman ang isang grupo ng mga reliyistang nananawagan ng Marcos resign! malinaw ang kanilang panawagang magbitiw at managot sa batas si Pangulong Bongbong Marcos. Narito ang ilang miyembro ng PDP Laban, Marcos Resign Movement, Marcos Alis Dyan Network at Bangon Sambayanan People's Movement. Mga taga-suporta rin daw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Ito po ay isang malinaw na panawagan. Wala nang patutunguhan ng gobyerno ni Marcos. Pabagsak na ito at lugmok ng buong bansa. Bandang tanghali ay pinaalis din silang mga pulis dahil wala daw silang permiso na mag-rally sa bahaging ito ng EDSA. Ayaw naman daw nilang idaos ang pagtitipon sa People Power Monument kung nasaan ang Trillion Peso March. Ihinihiwalay kasi nila ang kanilang pagkilos sa mga nagrally sa EDSA Shrine at People Power Monument. Nauna na kasing sinabi ng organizers ng Trillion Peso March na hindi sila nananawagan ng pagpapababa sa pwesto ng Pangulo. Sila ay nag-aalangan na ang papalit ay ang Vice Presidente. Pero wala silang choice. Ang nakalagay sa konstitusyon, when the President becomes incapacitated, becomes impeached, resigned, or removed from power, the constitutional succession will prevail. So, we hope na sila po ay mamumulat at hindi kami nawawala ng pag-asa na doon na rin patungo. Sa huli, pinayagan din silang mag-set up at magdaos ng programa sa tapat ng isang mall sa EDSA Ortigas hanggang alas 5 ng hapon. Pero bago pa pumatak ang alas 5 ay mapayapa silang nag-disperse. Ito ang unang balita sa EDSA. Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.